Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Hindi ako makapatulog eh. Hindi ako makatulog. So, live muna tayo ng kapiraso. Mapagsilbihan ko muna kayo sandali. Para bago ako matulog. Makamusta ko naman kayo? Kamusta ka, Pilipinas? Nagsisipag ka na ba? Medyo masama yung pakaramdam ko. Siguro yun yung dahilan bakit hindi ako masyado makatulog. Hindi ako dinadalaw ng antok eh. Kamusta ka, Pilipinas? Good morning sa'yo, Kian. Maya ka na matulog. Sige, live muna tayo ng kapiraso. Kahit saglit lang. Makapagkamustahan muna tayo. Makapagkwentuhan tayo ng kapiraso. Sige. Banatan na agad natin yung mga tanong ninyo. Walang tulog-tulog. Kakatapos ko lang gumawa ng business plan. Alam mo, be practical. Be practical. Importante pahinga. Importante ang tulog. As much as gusto natin yung ideology na hindi kailangan matulog, bla bla, babawasan mo tulog mo. Pagka nagkasakit ka, tangina lahat ng pinaghirapan mo, tapos. Simple ang konsepto. Be practical. In everything you do, be practical. Maging practical ka. Yung, alam mo yung konsepto na, okay, sige, trabaho ng trabaho. Habang malakas ka. Pero pagka may sakit ka, matuto ka magpahinga. Learn to slow down a little bit. Importante ang momentum, pero mas importante yung katawan mo. Importante yung may pahinga ka, nakatulog ka ng maayos. Yun ang importante kasi we can always work anytime. Kaya nating magtrabaho kahit kailan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon malakas tayo at matuto tayo magpahinga pag pakaramdam natin medyo mahina na katawan. Mga singsing, hindi ako bumibili ng singsing. Puro mga regalo lang sa akin ito. It is for a specific purpose. Itong isa, ito sa Eagles ito. Iniregalo sa akin ng Eagles. Ito namang isa, yung nasa gitna. Yung mga bungo. It reminds me of my mortality. Memento mori. One way or the other, we must die. Isang araw, magiging mga bungo na lang tayong magkakamuka. Tapos ito namang isa, nasa pinakaharap, biker ring. I believe dun sa saying ng mga bikers na love, loyalty, and respect. Pinaka-importante sa akin, love, loyalty, and respect. Good morning, Ned. Kamusta ka? Idol, naniniwala ka ba na ang tak nag-cheat? Anong tak? Nag-cheat sa'yo. Makakarma siya. Gusto ko talaga makarma siya. Hindi siya matatagpuan sa buhay. Matagumpay sa buhay. Never wish ill of your enemies. Sabi ni Solomon ito. Matuto kayo galing sa akin, Pilipinas. Sabi ni Solomon, huwag ka ikang matutuwa pagka ang iyong mga kaaway ay nangabubuwal. Hindi nakakatuwa yun. Hindi nakakatuwa na yung mga kaaway mo nabubuwal. Hindi ka dapat matuwa pagka yung mga kaaway mo nabubuwal. You wish them well for as long as possible. As long as hindi sila considered na kaaway ng Diyos, diba? As long as personal mo lang nakaaway, diba? Matuto ka magpatawad. Kasi hindi naman yung pagpapatawad ang ibig sabihin diba? Kakalimutan mo na yung ginawang pagkakamali, pagkakasala sa'yo ng tao. Yung konsepto ng pagpapatawad, it's for you. Para sa'yo yun. Para sa kapayapaan ng isip mo, sa kapayapaan ng puso mo. Para sa'yo yun yung konsepto ng pagpapatawad. Hindi lang naiintindihan ng mga tao pero it's actually a cure. It's a cure for a broken heart. Pag natuto ka magpatawad, ikaw din mismo ang gumagaling. Kasi yung pagpapanatili ng sama ng loob, parang lason yan Yung pagpapanatili ng sama ng loob, parang lason. Consider mo na pag may sama ka ng loob kahit kanino, lalo na kapag nagtatanim ka pa ng sama ng loob, parang ang konsepto niyan, uminom ka ng lason and hoping
na siya yung mamatay at hindi ikaw. Ganun ang konsepto niyan eh. Yung pagpapatawad naman, it's a cure na you are choosing peace over poison. Boss, ano pong main device nyong cellphone? Itong cellphone na gamit ko ngayon, Oppo lang ito. Mumurahin lang to. Hindi ako masyadong mahilig magbibili ng mga mamahaling cellphone. Hindi ako masyadong mahilig sa luho. So, as much as, 'di ba, you see elegance in me. Hindi ako masyadong mahilig sa luho. Ang dahilan kasi, ang luho kasi, isa sa mga bisyo ng mga tao yan eh. Kung hindi ninyo napapansin, 'di ba? Minsan panahon, may mga taong mahilig dun sa konsepto ng YOLO-YOLO, ganun. Tapos, eventually, paglipas na ilang panahon, makikita mo na nun, nangungutang na ng pera, 'di ba? Hindi kasi ako masyadong mahilig sa konsepto talaga ng luho eh. Yung konsepto ng luho, isa sa mga malulupit na bisyo yan. Lalo na yung mga nakikita nyo sa social media na para lang ma-maintain nila yung mga bisyo nila. Kasi kilala ko personal yung ibang mga vlogger dyan eh. Yung yung mga sports car na nirerentahan lang naman nila tapos hindi naman talaga sa kanila. Fina-flash nila na kunyari sa kanila. Hindi nyo makita yung isang influencer, hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan, pero nakaputing Mercedes-Benz. Nakita nyo pa ba uli yung Mercedes-Benz na yung kahit kailan? 'Di ba? Niyabangan lang kayo ng tao na yun eh. Yung isa naka anong tawag dito? Naka pang mayayamang parang pang presidential car pa yung itsura, tapos hindi naman kanya yun, nirerentahan lang nila, dinadala nila sa magandang lugar, tapos pinalalabas nila na na para bang kanila yun, tapos yun talaga yung lifestyle nila, where in fact they're just faking it. Yun ang problema eh. Kaya alam mo, nothing beats humility. Wala pa rin talagang tatalo sa kababaan loob. Nothing beats humility. Yung konsepto na, sige, may pera ka, pero you're acting as if you don't have anything. 'Di ba? Kuha nyo yung konsepto na ganun, 'di ba? Napakabihira ng mga taong nagpa-practice ng ganun na totoong may pera pero they are, alam mo yun, they are saying as if they're talking as if they don't have any money. Sobrang bihira ng mga ganong klase ng mga tao eh. Alam mo, Pilipinas, matuto ka, learn from me. Ang mga mahihirap, nananatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Ang mga mayayaman naman, yung mga totoong mayayaman, nananatiling mayaman sa pagpapanggap na mahirap. Ang mga mahihirap, pag nagpanggap kang mayaman, saglit lang yan. Ang daling matapos niyan. Hindi katulad kapag mayaman ka, yung totoong may pera ka talaga, at nagpapanggap kang mahirap, kahit habang buhay kaya mo magpanggap na mahirap. Hindi matutunan ng Pilipinas yung konsepto eh. Tangina, lalo mga kabataan nyo, napakahilig sa flashy, puro kayabangan. Puro kalit yan. Akala mo naman kalalayo ng mga narating. Kung makapagsalita pa, gamit yung mga fake account nila, akala mo mga malalaman talaga yung mga resume nila. Di ko maintindihan sa mga kabataan yan. Matindi ang kayabangan sa katawan ng mga kabataan yan. Tataas ang tingin sa sarili. Akala mo napakalalayo ng mga narating. Sige, basa tayo ng iba pa. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Pagsilbihan natin yung mga tanong ninyo para criticism about sa Pinoy Idol, sana mapansin. Lagi namang may criticism, laging merong racism, lagi ring merong, anong tawag nila ron? Discrimination. Laging may discrimination. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko bilang Pilipino, na minsang panahong nag-handle ng iba-ibang mga lahi sa mga pinanggalingan kong mga hanap buhay, kapag mataba ang utak mo, if you are intelligent enough, if you're smart enough, walang magtsatsagang mag-discriminate sa'yo. Walang magtsatsaga. Hindi ka nila kayang i-discriminate pag mataba ang utak mo, pag matalinong tao ka. Kamusta kayo dyan sa Qatar? Mag-iingat kayo sa ibang bansa. Kasi, ang mga kalaban nyo dyan, hindi naman mga taga dyan eh. Ang mga kalaban nyo dyan, mga nandito sa Pilipinas. Yung mga, ang tawag nila mga Mustang. Yung mga nangangamusta para mangutang.
Kamusta kayo dyan sa ibang bansa? Matuto kayo mag-ipon. Sa mga nasa ibang bansa, huwag kayo magsipagpanggap na mga milyonaryo na pinamumudmud nyo yung mga salapi ninyo na para bang hindi na mauubos ang buhay ninyo. Consider na wala dyan ang buhay sa abroad at hindi kayo mananatili dyan sa mahabang panahon. Maswerte ka na kung 50 anyos ka, nakakapag-abroad ka pa kasi ang karamihan, 40 pa lang, nagkakasakit na tapos bumabagsak na sa medical. Maraming mga bumabagsak sa medical ng 40 pa lang. So you make sure pag nasa ibang bansa ka, mag-ipon ka ng husto. As in, ang dahilan kung bakit ka nag-abroad para mag-ipon. Angelo Coronel, Brother Chai, ano bisyo mo na tinira mo para sa sarili mo? If I follow you religiously, I admire what you say and do. Tungkol sa mga bisyo ko, isa sa mga bisyo ko, nakikita nyo naman, di ba, yung paninigarilyo hanggang ngayon. Pero, I am maintaining that, not for the sake na, alam mo, pinapakita ko sa inyo, hindi para gayahin ninyo. Pinapakita ko sa inyo yun para aware kayo na ako ordinaryong taong bayan lang din naman, parang katulad lang din ninyo, di ba? Na maintindihan ninyo na ako rin naman may sarili kong mga kabulukan. Pero the difference between me and Bugoy na Koy is ako umaamin sa mga pagkakamalit mga kabulukan ko. Si Bugoy hindi. Hindi na nga umaamin, pinaninindigan pa, even worse, itinuturo pa sa mga tao na para bang kailangan mo siyang gayahin. Yun nga ang dahilan kung bakit hinahamon ko siya ng debate. And it is not something personal. Kasi wala namang atraso sa akin si Bugoy na personal eh. Walang atraso sa akin si Bugoy na personal. Hindi ko siya kilala personal, hindi rin niya ako kilala personal. Kung iniisip ng iba na parang stunt lang to, na parang katulad ng ginagawa ng mga iba, to scripted pala. Hindi ito stunt. Hindi ito stunt. You know me. Kilala ninyo ako. Ang social media para sa akin, laruan ko lang ito eh. Charity sa akin ang social media. Kaysa, alam mo yun, bumili ako ng mga fancy sports car na iayabang ko sa internet, na mga Rolex, patik-patik, na mga mamahaling relo. Di ba, gastusin ko na lang yung pera ko sa uusad ng buhay ng kapwa-tao ko. At least, alam ko pa kahit paano na marami akong natulungan. Tapos pagdating ko ngayon sa kabilang buhay, maraming sasaksi sa akin. Hindi naman ako masyadong masamang tao kasi nga legit nga talaga na masamang tao talaga ako. Let's just put it that way. Hindi naman ako lumitaw sa social media na mukhang si Raulong tao tapos mabuti yung tao pala ako, di ba? I have my own shit. Meron ako sarili kong mga kabulukan. Okay. Eto, maganda yata itong tanong ni Jofel. Idol, based po sa pagbabasa ninyo sa Biblia, ano pong kalagayan ni Jesus Christ? Tao po ba siya o Diyos? Meron akong mga nababasa kasi katulad kay Mikas. Si Mikas, isa sa mga, hindi naman, alam mo yun, major prophet sa Biblia. Hindi siya parang isa sa mga pinakamalalaking propeta sa Biblia. Pero ang sabi ni Mikas, ngunit ikaw, O Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, magmumula sa iyo ang magpupuno sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat sa walang hanggan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Buhat sa walang hanggan yung pinagsimulan nung magpupuno sa Israel. Isa pa, yung bandang dulo ng, kung di ako nagkakamali, unang Juan, na naparito siya na totoo, siya isa atin na totoo, sa makatuwid bagay. Basa-basahin nyo na lang kung hindi ako nagkakamali, bandang dulo yun ng unang Juan. Unang Juan. Tapos, yung, Juan, 1:1, nang pasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Yun ang nababasa ko. Tapos sa 14, nagkatawan tao yung verbo. Aling verbo? Yung verbo na Diyos na tinutukoy dun sa 1:1, 1:2. Check nyo na lang. Basa kayo ng Biblia kasi. Yun ang suggestion ko sa inyo. Basa kayo ng Biblia. Huwag kayo masyadong nagpapapaniwala na lang basta sa mga pastor. Hindi ko sinabing huwag kayo maniwala. Sinabi ko, huwag kayo basta naniniwala. Check nyo rin sa Biblia nyo. Basa rin kayo. Diba? Parang katulad nung ginawa ni Rizal. Hindi siya basta na lang naniwala sa mga Bible noong mga panahon ng Kastila rito sa Pilipinas. Pero ang ginawa niya, binasa niya yung buong Biblia. Kaya nga niya nasabi dun sa liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos na yung wala daw ikang banggit si Moises o si Kristo tungkol sa purgatorio. Matuto kayo magbasa Pilipinas.
Daig ng mahilig magbasa yung mga taong nagdudunong-dunungan lang. O, tignan mo, katulad nun, di ba? Hindi nagkaintindihan ngayon kung sino nagdudunong-dunungan. Hinamon ko si Bugoy ng debate. Wala pa ring reply hanggang ngayon eh. Nag-aantay ako ng reply galing kay Bugoy. Ito, puwera hype muna. I am speaking to you as if I am speaking to my friend. Nakikipag-usap ako at nakikipagkwentuhan sa inyo ngayon na parang nakikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko. Ngayon, naiintindihan ninyo, walang hype itong kwentuhan na to. Masama ang pakiramdam ko, medyo nilalagnat ng kaperaso. Hindi lang talaga ako makatulog. So, gusto ko na rin, kumbaga, makipagkwentuhan at makipaghuntahan sa inyo. Kaysa naman, diba, kung ano pa yung gawin ko, manood ng TV, ganun, Netflix, o kung ano pa man. Hindi makipagkwentuhan na lang ako sa inyo. At least, diba, nakatulong pa ako sa kapwa-tao ko. Kaysa entertaining ko lang yung sarili ko hanggang makatulog ako. At least, ito, mapagod ako ng kaperaso after mga 30 minutes, ganun. O di, tulog na. Ang dami niyang excuse para maiwasan ang debate. Wala pa naman ako naririnig na excuse ni Bugoy. In fairness naman sa kanya. Wala pa ako naririnig na excuse galing sa kanya. Pero wala rin ako naririnig na statement galing sa kanya. Hindi ko alam kung ano dahilan kung ba't tahimik sila. Baka may pinaplano o baka lalaban talaga ng debate o baka wala lang talagang palag. Hindi natin alam We will never know. Pero pag tumagal yan at hindi talaga sila nagsalita, alam mo na. Alam mo na yun. Tsaka alam mo, Bugoy, makakwentuhan lang kita ng konti kung maaari, Huwag masyadong arrogante, Brad. Masyadong arrogante. Kung ang kabisado mong mga tema, yung hustle, grind, ayos yun, good shit yun. Okay lang yun, walang problema ron. Pero papasukin mo pa usaping moral, tapos paninindigan mo pa na para bang ang dating, diba? Para bang ang dating ipinopromote pa ng Diyos yung katulad nung ginagawa mo. Kung yan ang trip mo, who am I to judge you, diba? Pero nagkakaproblema kasi tayo, brother, dun sa yung pinapangaral mo kasi, 'di ba? Sa mga tao na sinasabi mo, walang sinabing si God na na bawal ikang mag-asawa o wag mag-asawa ng madami. Hindi nga, may nababasa nga ako nun sa Biblia 'di ba? May nababasa ako sa Biblia tignan mo, katulad nun, halimbawa, gagamitin mo pa Quran na pwede mag-asawa ng marami. Kahit sa Quran, may requirement din sa pag-aasawa ng marami. Hindi naman yan basta na lang katulad nung ginawa mo na kumukuha ng mga babae, gagawin jowa, tapos hindi naman pakakasalan. Wala kang mababasang ganun, brother, sa kahit saan libro. Wala kang mababasang ganun. Ngayon, ako, suggestion ko sa'yo, brother, magpakalalaki ka, Brad. Magpakalalaki ka. Hindi yung, di ba, ang dahil mong sinabi sa internet, tapos pag hinamon ka pala ng debate, hindi mo pala kayang panindigan yung mga pinagsasabi mo sa internet, di ba? Kung matalo mo ako sa debate, di karakala mo yun, dagdag bayad pa yun sa'yo, di ba? Kapag may kumuha sa'yo na endorsement. Pero, hindi ka magsasalita, di ba? Babalugbugan ka talaga ng mga tao dyan. Panindigan mo yung mga sinabi mo. Alin lang naman yun sa dalawa di ba? Kung talagang lalaki ka, Bugoy, panindigan mo yung sinabi mo o humingi ka ng dispensa tungkol sa pagkakamali mo. Kasi maraming batang nakikinig sa'yo Nakikita mo, nagtututu joint na ganun-ganun yung mga bata, Brad, alam mo, maawa ka sa susunod na lahi ng Pilipino. Hindi mo gugustuhin na yung mismong anak mo nagagaganyan. Tapos, di ba, alam mo yung, hindi magkaintindihan kung nasan ba talaga yung moral ng anak mo pag nagkaanak ka, di ba? Consider that, brother. Consider that. Oo, sige, ang sarap lang sabihin sa internet yung pagka-arrogante na, pag ako nagkaanak, okay lang sa akin yan. Proud pa ako sa anak kong babae kapag napunta siya sa lalaking maraming babae na marunong mag-handle. Paano pag sumasakit na ulo ng anak mo tapos sa'yo tumatakbo? Di ba? Paano pag nagseselos na ngayon yung anak mo? Tapos sa'yo tumatakbo. Tapos umiiyak ngayon sa'yo yung anak mo. Sinasabi ngayon, Papa, kasi ang dami niyang babae. Sige. Madaling magsalita, Brad, kapag wala ka pang anak, kung wala ka mang anak ngayon. Pero pag umiiyak na sa'yo yung anak mo, baka magbago ihip ng hangin, brother. Baka magbago ihip ng hangin. Ako, I'm just being practical. Ang dahilan kung bakit kita binabalugbugan sa internet, hindi naman yan dahil may sama ako ng loob sa'yo. Wala ka namang atraso sa akin Hindi naman tayo magkakilala Pero yung mga sinasabi mo kasi sa mga tao diba? Pinaniniwalaan ng mga kabataan, pinaniniwalaan pa ng ibang mga matatanda, diba?
Brother, mag-iingat ka sa pagsasalita sa internet kasi there are repercussions in your actions. Yung mga sinabi mo, kailangan mo talagang panindigan. Ngayon, hinahamon kita ng debate. Panindigan mo ngayon yung mga sinabi mo. Basa tayo ng iba. Ito, meron dito app, nakarami ka na ng app eh. Sige, magtsatsagaan na nga itong basahin. Boss Chester, ano po message at payo mo sa aming mga PWD na nangangarap? Si Apolinario Mabini, PWD din yun, di ba? Dakilang lumpo. Ako, ang suggestion ko sa iyo, katulad din ang suggestion ko sa lahat. Tabaan mo utak mo, talinuhan mo, trabaho ka ng gusto, tapos mag-ipon ka. Yun yung mismong konsepto ng Project 1M eh. Diba? Tatabaan mo yung utak mo, tatalinuhan mo, tapos magtatrabaho ka ng gusto, tapos mag-iipon ka hanggang makarating ka sa 1,000,000 piso. Ako ang suggestion ko sa iyo, brother, talinuhan mo. Kasi, you may not have an advantage physically dahil nga PWD ka, pero lahat tayo pantay-pantay pagdating sa level of intellect sa taba ng utak. Pwede mong trabahuhin yan. Ngayon, pwede mo sabihin, paano naman ikaw mga Mongoloid? Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, tayong mga ordinaryong taong bayan na hindi naman Mongoloid, na wala naman diferensya ang pag-iisip, pwede mong talinuhan, tabaan ang utak mo, sipagan mo sa pag-aaral. At the end of the day, walang mang-aagrabyado sa isang matalinong PWD. Yan ang sagot ko sa'yo. Kian, dito kay Kian. Idol, ano masasabi mo sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na hindi sapat ang edukasyon para makita ang rosas? Hindi ko maalala ang sinabi ni Rizal yun. I think that's true. Ang dahilan kasi, okay, education is one thing, pero execution is another thing. Diba? Okay, edukado ka nga, pero di ka naman kumikilos. So, syempre, alam mo na, for obvious reason, hindi pa rin magiging epektibo sa iyo yun. Parang katulad nung sinasabi ng mga iba na natatawa na nga ako sa ibang konsepto eh. Yung sinasabi nila na para bang anong tawag dito? Law of attraction daw. Law of attraction. Okay, law of attraction ka, di ka naman kumikilos. Ano palagay mo? Bibigay sa iyo ng Diyos yung kung ano man yung iniisip mo. Bibigay sa iyo ng universe yung kung ano man yung iniisip mo. Wala tayong problema sa law of attraction, pero trumabaho ka, bro. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bukod sa Bible, ano pwedeng basahin para tumalino? Kung anong trip mong libro. Hanap ka ng mga topic na talagang interesado ka talaga para hindi ka maboring. Tapos, yung mga topics na yon na talagang totoong interesado ka talaga na hindi ka maboboring, humanap ka ngayon ng libro na merong kinalaman tungkol dun. Ayun, tignan mo. Magtsatsaga ka na nga magbasa, hindi ka pa maboboringan. Ganun ang ginagawa ko eh. Sa Pilipinas talinuhan mo, practical lang sa Shopee tsaka sa Lazada. Magkano lang eh, Shopee at tsaka Lazada ang mga libro, 200, 300 pesos. Mahal na nga kapag tumutong ng 400 pesos eh. Mura lang ang mga libro. So magtiyaga ka magbasa, talinuhan mo, tabaan mo utak mo, lupitan mo, tindihan mo. At the end of the day, kapag ka matalino ka at mataba ang utak mo, nakita nyo naman, diba? O si Bugoy nga, hindi ko alam kung bakit wala pa rin reply sa akin hanggang ngayon, diba? Tinatag ko naman siya, tinatag ko rin 2Joints, tapos nagko-comment pa ako sa 2Joints, inaasar ko na nga diba? Naasar ko na, ayokong mamersonal, pero minsan kailangan talaga parang, alam mo yun, para lang just to call people's attention. Hindi yun parang pamimersonal dahil may personal na samaan ng loob, hindi ganun. Pero I want to call the attention of Bugoy na Koy dun sa mga bagay na pinagsasabi mo. I dare you, panindigan mo yan. Katulad nung sinasabi mo, walang sinabi si God na wag magparami ng asawa. May nababasa nga ako, brother May nababasa ako Kung nagkamali ka, aminin mo na lang na nagkamali ka, diba? Ganun lang naman kasimple yun Kung nagkamali ka, aminin mo nagkamali ka, hingin dispensa, and then move forward. Hindi naman nakakasira ng pagkalalaki yun diba? Idol, ikaw ang Tate ng Pinas. Hindi nga ako fan ni Andrew Tate May mga bagay na sige, magaganda talaga magsalita si Andrew Tate. Pero tignan mo, nagbago statement niyan pagkatapos niyang makulong diba? Pagkatapos niyang makulong, nung una, sabi niya,
yung educational system yung eskwelahan ginawa yan para maging anong tawag dito? Para maging slave daw para magkaroon daw slave mentality, diba? Narinig nyo naman yun diba? Tapos, paglipas ng ilang panahon, nung pagkatapos niya makulong, meron siya nakitang bata nasa labas. Tapos tanong niya, why are you not in school? Tapos sabi, kabanat-banat, dapat nasa eskwelahan ka, bla bla bla. Kasi matututo ka rin ng disiplina. Akala ko ba nung una, galit ka sa educational system. Tapos paglipas sa ilang panahon, hindi ka na pala galit. Matututo rin pala sa eskwelahan. Diba? Naintindihan din niya repercussion ng actions niya. Tapos, paglipas bago siya makulong, sinasabi niya, alam niyo to mismo, lalo na sa mga fan ni Andrew Tate. Alam niyo na sinasabi ni Andrew Tate na ang mga babae, pag-aari ng mga lalaki yan. Men should own women. Parang ganun dating. Diba? Alam niya yan. Sinasabi niya yun. Tapos paglipas na ilang panahon, pagkatapos niya makulong, ngayon ina-acknowledge niya na merong strengths and weaknesses yung magkabilang panig. Kala ko ba nung una pag-aari? Ngayon, ina-acknowledge mo na diba? Hindi ka na misogynist. Diba? Nung una, binabanatan siya sa pagka-misogynist niya. Galit sa Diba? Tapos paglipas ng ilang panahon, ayun, nagbago pananaw niya. Paano nga naman? Siyempre, yun ang nagagawa ng kulungan. Mahihimas-masang ka talaga sa mga kalokohan mo. Ganun lang naman siguro talaga buhay. Ato, basahin natin tong mga nandito. Lods, ano top 3 sa'yo na magandang business dito sa Pinas? Sa akin hindi ito suggested ko para sa'yo. Kasi, syempre, hindi naman kita kilala. Pero kung ako tatanungin mo, ang number 1 sa akin, I will go for real estate, number 1. Kasi, finite yan So, law of supply and demand, alam mo na, automatic, na kapag limited yung resource, nagmamahal at nagtataas ang presyo. So, alam mo na, pag mas malapit sa Metro Manila, mas mahal ang presyo. Habang lumalayo, medyo pamura ng kapiraso, o habang mga malalapit sa mga sa mga major cities mahal ang presyo pag medyo palayo ng palayo. Pero alam mo na, pagka naman nag-invest ka naman doon sa medyo malayo-layo ng konti, check mo rin. Kasi minsan lumilipas lang ilang panahon, minsan wala pa nga 10 taon, halos kapresyo na rin ng Metro Manila ngayon. Noon yung presyo ng presyo ng Cavite ngayon Diba? So nakikita ninyo naman ang presyo ng Cavite ngayon. Tangina, parang halos Metro Manila na rin noong unang panahon. Yun, unang negosyo para sa akin. Number 2 siguro, I will go for kung ano yung mga trending ngayon. Yun na rin siguro yung number 2 and number 3. Kung meron kang alam siguro sa I will go for IT, ganun. Or siguro kung kaya mong pakinabangan ng AI kasi kumbaga parang fresh yan ngayon na klase ng industriya na pwede mong pasukin na kapag may alam ka sa AI, advantageous na kagad yun dun sa kung ano man ang ginagawa mo. Yun, I will go for that kasi yun yung hottest pancake ngayon Yun siguro. May sariling araw school si Andrew Tate, sabi nga nila. Yung parang New World yata yun. Okay. Idol Chi, ask ko lang, may knowledge po ba ka sa pagte-trade po? If kung meron, pwede po pa-share ng knowledge. Matagal na akong nagte-trade. Since 2012 nagte-trade ako. Ang tine-trade ko, dati nung mga panahon 2012 pa, active na trader ako nun. Philippine Stock Exchange, under ng Call Financial. So, nagte-trade ako doon, ganun. Tapos, may picture pa nga ako nun Sa bagay, yung mga iba naman sa inyo, hindi nyo naman ako friend sa Facebook Pero doon sa mga friends ko sa Facebook, siguro nakikita nyo naman, pag nahahalongkat nyo, diba? Every now and then, nasa PSE ako, Philippine Stock Exchange. So, I know what I am talking about. Ngayon, ngayon, hindi na ako masyadong sobrang active. Pag meron lang talagang sobrang gandang trade, ganun, too good to pass on. Yun ang mga binabanatan ko. Nag-forex din ako sa
hanggang ngayon nasa forex pa rin ako, hanggang ngayon nasa stocks pa rin ako. Pero paminsan-minsan na lang ako nagte-trade. Kasi okay naman na ako wala naman na akong hinahabol sa buhay. I'm good. Wala na akong hinahabol sa buhay. Kumbaga, technically, if you put technicalities, diba, retired na ako At ang definition ko kasi ng retirement, kapag hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin, ayun, retirement na yun para sa akin. Pero hindi ko kasi gusto nasubukan ko na kasi yung konsepto na parang nasa beach ka, ganun, tapos umiinom ng pineapple juice, tapos may payong. Ang corny, tag-inang yan. Okay lang yun. After some time, magsasawa ka rin sa ganong konsepto masusuya ka na walang ginagawa tas nakatanghod ka lang. Masusuya ka rin kapag wala kang ginagawa. Tas eventually, marirealize mo rin sa sarili mo. Maghahanap ka rin ng Alam mo yung konsepto na maghahanap ka rin sa sarili mo ng sense of purpose. When money is just coming along, na dumarating na lang sa'yo tuloy-tuloy, paglipas na ilang panahon, magsasawa ka na rin hindi siya, I will say, how should I say it, na hindi magiging arrogante sa pandinig ninyo. Ito, maganda. Tama sabi ni Andrew Tate. Sabi ni Andrew Tate, naalala ko, meron ako napakinggan sa kanya ng isang konsepto na gano'n. Na when you have enough money, when you have too much money, it's as if para bang ang konsepto halos wala ka nang mabili, ganun. Pero hindi naman ako ganun. Hindi naman ako ganun. Pero yung sa akin, nililimitahan ko, ako personal yung naglilimita sa sarili ko Ako personal yung naglilimita sa sarili ko dun sa konsepto na mahirap kasing ma-addict ka sa kakabili. Mahirap ka-addikan yung bili ng bili. Yun ay isa sa mga problema ng mga social media influencer na sobrang yayapang na talaga. Bili ng bili. Buti nga sana kung binibili nila Yung iba sa kanila, nirerentahan lang. Iba sa kanila, alam mo yun, hinihiram lang, tapos pineflex na parabang sa kanila. Ewan ko, di nyo ba napapansin? Merong mga influencer, minsan panahon may lilitaw sa kanila magandang sports car. Paglipas ng ilang panahon, hindi mo na ulit makikita yung magandang sports car na yung kahit kailan. Kahit naman sino, kahit naman ako, kaya ako mag-post ng ganun di ba? Marami naman ako mga tropang may mga Lamborghini, may Ferrari, may mga tropa naman ako may mga ganun Pero, tangina, madali yun Brad, peram nga ako sandali nung ganito Iabang ko lang sa social media. Huwag ka magagalit ano lang to, social media lang to hype lang Pero muna ako sandali yung sasakyan mo. Ganun, pwede naman yun Kahit sino kayang gumawa ng ganun Kahit sino pwedeng manghiram ng kotse sa tropa niyang may pera, na makikisakay lang siya, makikiupo-upo lang dun sa loob, makikibrum-brum lang, ganun. Paaandarin kunyari kanya. Tapos hindi mo naman nakita ORCR. Sa akin, simple lang ang konsepto, nothing beats humility. Wala pa ring tatalo sa kababaang loob. So yun ngayon ang ginagawa ko. I am trying to practice humility in almost all the things that I do. Yung naririnig nyo sa akin na pagsasalita ng kayabangan sa social media, puta, alam niya naman na yun Diba? Sa mga matatagal lang nakasubaybay sa akin, kinukuha ko lang attention ninyo. Tapos ngayon, tatanong mo sa akin, ano gagawin mo sa attention, Chester? Ang ginagawa ko, nagpaparami ako ng mga tao na matutulungan, nasasakti sa akin sa kabilang buhay na hindi naman ako masyadong masamang tao. Kasi nga masamang tao nga ako. Yun ang ginagawa ko. Kaya pansin nyo, hindi ako kumikita sa social media. Kita nyo naman siguro, diba? Nakita nyo siguro yung anong tawag dito? Yung monetization ko sa Facebook. Yung sa YouTube, pagka tinignan nyo, kung magkano lang yung kinita ng YouTube, mamamangha kayo kung paano napakatagal ko na, tas halos wala namang kapera-pera. Halos walang kapera-pera. Tanginang yan. Hindi ko naman sinasabing walang kinikita ang YouTuber. Pero ang sinasabi ko, yung sa akin, personal, wala talagang kapera-pera. $100 lang mahigit yung nandun Hanggang ngayon, $100 pa rin mahigit yung nandun wala. Ganun talaga ang buhay. Pero I'm not looking into purely monetizing my content.
Alam ko eventually may pera din dito. May kikitain din dito. Pero hindi para pagkakitaan ko social media. Kasi ang gusto ko nga makatulong sa kapwa-tao. Hindi katulad nito ni Lloyd. May diferensya si Lloyd. Lloyd, tulog ka na. Kung ayaw mo sa akin, scroll na lang. Scroll na lang. Di yung, diba? Yung nakikinood ka na nga lang sa live, diba? May baliw daw. Ako ba baliw? Talaga ba? Sigurado ka ba? Papalag ka ba ng debate? Iakit kita ngayon. Sige, pagtsatsagaan kita. Magkaintindihan tayo ngayon, Lloyd. Ano pinaka-favorite na verse mo sa Bible? Ngayon, dati pag tinatanong ako ng ganyan, hindi ako masyadong makasagot ng diretso kasi sobrang dami talaga ng mga talatang pinagbabasa ko. Pero, syempre, diba, paglipas ng ilang panahon, paulit-ulit tinatanong sa akin, sige, mamimili na ako na isa ron sa mga yun. Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng piliin mo unawa. Pag mataba utak mo, you can convert that into money. You can convert that into power. You can also convert that into fame. Pag mataba utak mo. Sakto, buti hindi kami tumuloy kanina. Oo nga ang aga kasing naubos. Ang aga naubos. Parang 2.5 oras lang yata o 1.5 oras sold out na kagad kami. Ayun, tinablad din ako ng antok sa wakas. Sige na. Nagpapahinga na muna ako. Pilipinas. Huwag mo kakalimutan. Isa sa mga pinakamagandang trait ng pagiging tao yung kababaan loob. Nasa mababa ang karunungan. Pero lahat ng nagmamataas, ibinababa. Ang nagpapakababa, itinataas. Maraming salamat sa oras mo, Pilipinas. Magandang umaga sa'yo. Mahal na mahal kita.